Welcome to another episode of Heart Talk. Here, we're gonna share with you real stories of real people from the heart for the soul. And as you know, guys, sa ilang episodes natin, nakatackle na tayo ng maraming bagay. We started with courtship, and then nagkaroon din tayo ng topic about puppy love to adulthood, and also parental or motherly love, and nagkaroon din tayo ng familiar or family love. Ang dami nating mapapag-usapan kasi when it comes to the heart. And we also talked about work-life balance, love for work, and balancing your priorities. For today, ang i-discuss naman natin is love and the law. Yung pong pag-ibig at batas. It's such a broad term na pwede natin pag-usapan. Kaya we have with you very special guests who are knowledgeable sa area of love, sa area of law. On my right, yan, ay isa po siyang pastor. He's a minister po sa Glorious King Family Church. He's been a pastor for 19 years. Yan, sa Tondo yan, ano? Kaya very challenging ang ating ginagawa ng ating pastor. He's also the chairman of Pastoral Association of District 2 Manila and a core member of Jesus Reigns of Luzon, no? And also, he's elder of the city. He's an elder of the city of Manila. Let's all welcome Pastor Winning de Guzman. Hello, artists. Yes. On our left naman ay isang naku, suki natin yan sa kahit anong shows kasi talagang very versatile ang tao na to. And you know, he's a former commissioner of the Presidential Commission for the Urban Poor and is now the legal consultant of the National Anti-Poverty Commission. He's very much involved po sa mga talagang ginagawa para sa bayan and even sa mga personal endeavors niya. Ladies and gentlemen, Attorney Andre Nicolo Tayag. Hello, Hearties. And of course, to complete our cast, syempre lagi natin kasama ang ating mga Gen Zers kasi sila naman yung kasama natin sa Gen Z Talks for us to be able to listen din po sa kanilang mga insights nila na nakukuha dun sa mga resource persons and dun sa mga experiences din nila. We have here Strong Dermal. Hello, Hearties. And we also have si Kuya Ezekiel Wilson Dermal. Hello, Hardies. And sa mga audience dito, here's the question of the day. Besides saying I love you, how else do you show your love? Comment down below. Ayun daw. Bukod daw sa pagsasabi natin ng I love you, at paano pa daw natin pinapakita ang ating love? It could be to anyone, pamilya o kung sino pa man. Okay? Pag nagustuhan natin ang sagot nyo, and basta comment down below, and pag nagustuhan natin sagot nyo, meron tayong mga special prizes from our partners dito. Alright, para masaya, di ba? Hey, magsimula na po tayo. Well, alam nyo, kanina-kanina pa nandiyan si Attorney Tayag. Kaya kamustahin naman natin. Kamusta po, Attorney? Ano po ang ating pinagkakaabalahan sa panahon ngayon? So, nabanggit nyo rin po, kasalukuyan po tayo consultant ng National Anti-Poverty Commission at paminsan-minsan din po ay nai-involve din tayo sa private legal practice. Yes, nakikita ko din kayo parang may mga podcast ba yon or media, ano din? Yes, nai-invite tayo para magpaliwanag ng mga batas para sa ating mga kababayan. Kasi kung di nyo natatanong, si Attorney Tayag, napakatalino niyan, ano? Marami siyang iba't ibang area ng batas na talagang ine-explain niya kahit ano. At nandun yung passion niya talaga. And we thank Attorney Tayag for that. And on my right, Pastor Winning, ang tagal nyo ng pastor. Ano Yes. ba ang mga ginagawa nyo on a day-to-day basis po? Sa ngayon ay sa mga pastoral association, nagkakaroon tayo ng mga fellowship. Tapos active tayo ngayon sa pag-vision cast ng Jesus Reigns. This coming November 23 na. Oh, malapit na. Oo, malapit na. Tapos yung Body of Christ, no? Yun Mhm. po yung ating pinagkakaabalahan ngayon. Oo. Ano ba yung, pagka sinabi bang Elder of the City of Manila, ano po ba yun? Bali, Kayo yung mga pastors na... mga district chairman, Mm, pinagkaisa, mm, representative na from District 1 to 6, sila Ng Manila, yung bumubuo ng Bali Elder of the City ng Manila. Opo, kamusta naman? Kamustahin mo yung mga kasama natin diyan, yung mga pastors niyo diyan sa Manila kasi talagang ako talagang Manilenya ako talagang originally.
Binabati po natin ang mga bishops, mga pastors, Bishop Herbie, Bishop Dindo, sila Pastor Dennis, sila Pastor Nani, Pastor King, lahat na po ng mga district pastors and body of Christ. Ayan, napaka-active. Yung mga ano 'no, yung mga pastors natin, actually nationwide 'yan, may kanya-kanya silang mga ginagawa, lalo yung sa Yes. Jesus Reigns, Yes, napasama kami yes. diyan nung minsan, yung sa hindi lang dun sa Manila, nung nasa Ilocos kami, Mm. 'no. So, sir, ngayon kayo, siyempre 'yan ang mga 'yun yung activities niyo, pero in the past, ang dami niyo pong mga natutulungang tao talaga. Tell us more about it po, yung mga ginagawa natin. Okay. Nung nag-serve tayo as commissioner ng Presidential Commission for the Urban Poor, ang naging pangunahing trabaho natin is maglabi ng mga policies at siguro at mga legislations para sa mga ikabubuti ng ating mga kababayang maralita. Isa na rin sa mga binantayan natin yung pagpapatupad ng makatao at makatarungang demolisyon para sa ngayon ay magkaroon ng tinatawag na social protection itong mga kababayan natin. Oh, 'yan, kita niyo naman talagang eto kasi, speaking of demolition, kasi nung one time nakita ko yung sa barangay namin, sa barangay 227, nagkaroon ng medyo, hindi ko alam kung, paano ba natin sabihin yun? Hindi naman violent, ano ba yung sasabihin natin? Medyo hindi gano'n ka-welcome na demolition, eh. Paano ba yung ginagawa niyo 'pag gano'n? So sa gano'n kasi para magkaroon tayo ng tinatawag na makatao at makatarungang demolusyon, dapat dumaan tayo sa proseso. So yung proseso na yon yung magkakaroon ng pag-uusap, yung dalawang magkabilang panig, pag-uusapan yung relokasyon at pag-uusapan yung financial assistance, nang sa gano'n ay hindi ito mauuwi sa gulo. Yun yung ating mga ginawang trabaho nung tayo ay nasa katungkulan pa. Ayun, gano'n pala. Kaya gustong-gusto ko talagang kausap 'yan Mm. si Attorney Tayag, kasi marami ka talagang makukuha sa kanya 'no, ng mga ganyan, lalo na makaka-relate ka. Yun nga, kagaya ng mga kabarangay natin sa Barangay 227, ayan. Kung kayo po ay may concerns tungkol diyan ano, lalo yan sa area ng demolisyon, ano pa yung mga areas na yan ano, kausapin niyo po, mag-message po kayo sa amin o pumunta kayo sa page ni Attorney, Andre Nicolao Tayag. Pero puwede din through us, and then mako-connect natin kayo sa kanya kung kayo po ay may katanungan, tungkol po sa inyong mga pinagdadaanan, lalo po diyan sa area ng mga ganyan, demolition. Yes, Pastor, okay, gigising ka sa umaga, andiyan si Ate Dulce. Ay, mga anak mo, ilan ba yung, anak mo nga? Bali 5 anak ko, 1 lalaki, 4 na babae. 4 na babae, and Yes. si Rachel, Panganay. panganay, siya yung wala na sa inyo? O An meron pang iba? As Nandiyan pa sila lahat sa sa inyo pa magkakasama pa pala kami, oo. okey, nasa inyo pa pala lahat, okey. Yes. Nakikita ko lang kasi sa ano, sa social media post na laging busy si Rachel. Oo. Ayun pala, I see. So, paano nagsa-start ang day mo? Paano nag-aano? Bali yun, paggising sa umaga, actually every day siguro mga 4 times a week, meron kaming nagpupunta kami ng mga iba't ibang mga lugar para mag-vision cast sa Jesus Reigns. Bukas nasa Marinduque kami. Grabe, buti nahuli kita ngayon, thank you, oh. Tapos iba't ibang mga kamakailan nasa Camsur kami. Oh, Tapos etong linggo napaka-busy. na 'to, nasa Quezon Province. Wow! Alam niyo ba, 'yan, medyo ano, kaibigan ko 'yan sa Manila nung aking, teenage years ano. Tapos nung medyo ano, working scholar ako nun sa ano 'no, sa PLM. yeah, PLM. Grabe, natatandaan mo yun sa Nestle? Oo, Nestle. Oo, nagkaroon kami na yun nga, kaya nagkaroon ako ng lagi ko kinukuwento sa mga anak ko yung mga experiences nun. Siguro kung ngayon ay head pa din ako ng promotion ng mga Nestle products, siguro ang dami nating Nestle dito, ganyan, 'no? So, there was a time talagang gano'n, marami din tayong mga pinagsamahan, 'no? So, ang Yes. buhay just happens like that, 'no? Mm. Parang kahapon lang pero ito na ngayon, 'no? Na Yes. yes, 'di ba? Kuwento mo nga ng konti ang ating kabataan. Nung kabataan kasi namin noon, halos umuuwi na kami ng madaling araw. Kuwentuhan lang yun, parang ganito. Pero yung kuwentuhan talagang sobrang saya na parang talagang ayaw na naming umuwi noon. Doon mas lalong na-develop yung pagkakaibigan. Hindi ka pa pastor Hindi noon? pa ako pastor noon. Bali manganganta pa lang kami noon, nagpapasimula noon.
Yeah, yeah, sa praise and worship eh, 'di ba? Mm. And then there was a time nag-ikot-ikot kami no, attorney ng nagko-compose ako ng song. And then pati yung kapatid ko din nag-release din kami diyan. So umiikot kami ng mga iba't ibang yung sa under Praise Incorporated pa noon eh. Yes. And pwede bang natatandaan mo pa ba? Bigyan mo nga kami ng konting sample doon sa isa sa kanta mo sa Type W. Okay. Alay ko sa'yo, Panginoon, ang aking panahon. Yun, di ba? Ganon pa rin ang boses. Ayan, kabataan natin yun. So, that was years ago sa Praise and Worship. And composed by Ay, Jane. si Jane yun, si Okay. Jane yun. Yung aking kapatid. Hello, Sister Jane. Hello, Jane. Ayan. So, ayan ang buhay eh. So, we just wanted to show po yung connection po ng pag-ibig sa atin. Love of our friends. Love din sa ating trabaho, sa ating mga passion. Si Attorney Tayag ba? Kasi nakikita natin siya as a public figure. Ayan. As a, ang tawag dito, government person. Yung Attorney Tayag ba, outside of what we see, yun yung inside sa totoo lang. Ano ba siya? Anong Siyempre ginagawa niya? medyo relax tayo pag wala naman tayo sa mga formal meeting, no? Formal forum. At mayroon din akong part na educator din ako. No? I also Ayun. teach law sa Manila Law College saka sa University of Caloocan College of Law. Hanggang ngayon. Nagtuturo ako. Nagtuturo ako ng Public International Law and ngayon, nagtuturo na rin ako ng Civil Procedure. Okay. Ayan, Ziki, baka marami kang Yeah. tatanong. May law student tayo dito. Kasi ang topic natin, love and law. Alam niyo po, marami po sa ating nagtatanong ng tungkol sa mga family, no? Yung mga issues ng pamilya, no? Meron diyan ano ba yung mga grounds? No? Kasi pag tayo ba nagpakasal, attorney, sa Christian o sa simbahan, dapat hindi kayo maghihiwalay talaga dapat. Yes. Hanggat maaari, di ba? Pero may mga grounds ba na para tayo ay ano ba yung mga grounds para pwede ka ma-anal? Pero hindi dahil nagtuturo ng annulment kasi marami ding nagtatanong sa atin ng mga ganyan. Siguro bago ko sagutin, kailangan malaman muna natin yung definition talaga ng marriage sa ilalim ng ating batas. No? Meron tayong batas, yung tawag sa batas na yun is the Family Code. Sa Family Code, nakalagay doon, marriage is a special contract between a man and a woman entered in accordance with law. So, it is a foundation. The foundation of family, it is an inviolable social institution. So, yung union na yon for the purpose of establishing conjugal and family life. So, meaning, isa siyang special contract. Hindi siya basta kontrata na kahit anong pag-usapan ay pwede na. Kasi ito ay not subject for stipulation. Kaya siya special contract eh. Ito ay subject sa operations ng batas. So, ibig sabihin, ito ay pinoproteksyonan ng batas. At because dahil nga ito nga ay basic social institution, kailangan siyang proteksyonan ng Estado. So, pero bagamat kailangan siyang proteksyonan ng Estado, ang batas ay naglatag din ng mga grounds para ang marriage ay mabawalang bisa. So, doon, makikita natin bakit may mga nagfa-file ng... paglilinaw lang po sa mga nakikinig, no? Sa Pilipinas po ay wala po tayong divorce. Paglilinaw lang. Dalawang bansa na po sa buong mundo ang walang diborsyo. Ang Pilipinas at ang Vatican. Vatican. So, meron po tayo dito sa Pilipinas ng pagpapawalang bisa. Ang tawag po doon is petition for absolute nullity of marriage. At yung isa po ay petition for nullity. Ibig sabihin po ng petition for absolute nullity, pasensya na po kung medyo malalim. Technical. Pag petition for absolute nullity, meron pong mga grounds yan na para i-deklara ang mga kasal na walang bisa from the very beginning. Void ab initio or meaning walang bisa from the start. So, ibig sabihin nun, bakit walang bisa? Kasi yung isang spouse ay psychologically incapacitated or merong prohibition against public policy. Bakit? Kasi bawal mag-asawa ang ating mga in-laws. Bawal po yan by reason of public policy. Bawal ang mga collateral, bawal ang mga blood relatives up to fourth civil degree. Pati na rin yung mga relatives natin by affinity, yung mga bayaw. Bawal po yan by reason of public policy. At siyempre yung sikat is incestuous marriages. Bawal yan. So kahit magkasal yan ay from the very beginning ay walang bisa. At lastly, ito po yung mga marriage na bigamous. So yung kasal ka na, nag-asawa ka ulit. So malinaw na yung kasal mo na ginawa na yan, yung subsequent marriage mo ay void.
So yun po yung sinasabi natin na ang proseso po niyan, pag ang kasal nyo ay, ay naniniwala kayong walang bisa from the very beginning, ang gagawin nyo po ay magka-file po kayo ng petition sa korte. So ang petition po yun, itatawagin natin petition for absolute nullity. Yun. Yun yung isang banda, no? Okay, nakaka-gets nyo pa. Nag-gets nyo pa. Sige, ito din Siyempre, very quick tayo dito. May hinahabol tayo. Pero parang primer si Sir Tayag, no? Kapag may questions pa kayo, just write down sa ating page. And then, itatanong natin kay attorney. Okay. And So then, yung nabanggit ko, yung isang proseso na petition for absolute nullity, yun po yung nabanggit ko, yung mga kasal na wala talagang visa from the very beginning. Meron po tayong tinatawag naman na yung petition for nullity, ito yung tinatawag mas common sa annulment ang term. Ibig sabihin, yung marriage na valid, pero gusto mong putulin. ayun. Bakit gusto mong putulin? Kasi yung marriage ay nakuha sa pamamagitan ng pamimilit, by force, by intimidation, or panloloko, by fraud. So, ang proseso naman po doon, petition for nullity. Ibig sabihin, valid siya Until annulled ba? until annulled. Then, meron tayong tinatawag na isang proseso na tinatawag nating legal separation. Ngayon. Apo. Teka, hindi ko namin kayo na-encourage. Ito ay pagkaalaman lang. Okay. Legal So, legal separation. separation naman, walang severance of marital ties. Ibig sabihin, hindi pinuputol yung bisa ng kasal. Kasal Pero pa rin kayo. ay physically pinaghihiwalay. Kasi may mga grounds pong nilatag ang batas. Yung grounds, para madaling maintindihan, ito yung mga pang-aabusong physical, sexual, psychological, saka kung ikaw ay ito ay hindi naman tayo nagdi-discriminate, binabanggit lang po natin na nasa batas. Yung homosexuality ay ground po for legal separation. Pag ikaw ay pinipilit umanib sa kanyang religious belief at ayaw ninyo, ay ground din po sa legal separation. Hindi pinuputol yung marital tie, pero kayo ay obligadong nang maghiwalay at hindi na magsama sa iisang bubong. Yun lang po ang pinagkaibahan ng legal separation. Ayun. Ang ganda. Alam mo, kaya niyang ang bilis pero na-discuss ay para ka na nagre-review, no, Ezekiel, Parang lecture na. Galing ang lecture, invite natin siya sa mga lectures talaga, si Sir Tayag. Okay. Thank you so much. And sabi nga, okay, talagang tayo ay nagmamahal kasi siya ang unang nagmahal sa atin. 1 John 4:19, we love because He loved us first. Cherry Moriones de Romal po saying, from the heart for the soul, with open hearts, honest talks, love in every story, here in Heart Talk! Love in every story.